Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy morning Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito sa awa ng Diyos, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo kasi it's a Saturday. So, yun. So, kagigising lang natin. At ayun na, syempre excited tayo sa mga kaganapan ngayon dito sa mundo ng pageantry na talaga naman, oh my gosh, painit na ng painit ang mga eksena. At hindi lang yan, syempre sana makabisita kayo sa Miss Grand Philippines TikTok para mapanood ninyo yung talent ng mga kandidata natin doon. At yun, malike po sana ninyo. So, sana wag nyo rin kalimutan i-like yung kay Michelle Arceo. So, maraming salamat. And then, ayan. So, eto nga, syempre, una sa lahat, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, sa mga makasolid na makamamasam dyan. Kaya naman ngayong araw na to, may shoutout tayo para sa mga talagang makamamasam. At hindi lang yan, syempre yung mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat. So, shout out tayo kay Rosario Balendres, Rosel 2016, maraming salamat Rosel. And then Ricardo Jr. Quiñosala, andyan din syempre si Games Baluyot, andyan din si Alvin Lobo, Arvin Garado from Europe. Oho. Si Chibibo, nanonood din sa atin. Si Mats Blood, Snake Gem, Barbet Elizalde, Arpen. Hello, Arpen. And then, of course, si Perfecto Insyong Jr., Dr. Glenn Pascual, si GB Verano, si Fernando Martin Vera Cruz. Oho. Fernando Martin Vera Cruz at saka si Mike Basco na talagang tumututok din dito sa atin madala. So, yon, maraming salamat. And then, of course, kay Gerardo Muyot. Hello. Andiyan din si Edward Diaz. Maraming salamat. Sa The Pageant Cafe, andyan din, na tumututok din talaga dito sa atin. Si Yaya Muhammad, na-miss ko na. And then si Biesley Nerves. Hello sa'yo. Julian Pascual. Robert Casanyas. Ayan, maraming salamat kay Randy Lucas, Attorney Cornelo Dilag, and then of course kay Maverick, marami din salamat, at saka kay Madam Henrietta Solidad na sana magaling na kasi nga nagkasakit siya last week. So get well soon, Madam Henrietta. And then ayun, always take care. At saka kay Madam Jenaline Napaton. Ayun. So maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal. Ayan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, kagabi nga, naganap na ang preliminary competition ng Miss Universal Woman. Ayan, sana napanood ninyo kagabi. Ako, hindi pa. Re-reviewin ko pa. So, yon. So, syempre dito natin malalaman kung sino yung mga talagang girls na plakado, panalo, ang eksena. So, yon. I hope na sana ang pambato natin ay talagang makaariba ng bonggang-bongga sa competition na to. Ito ay si Jasmine Omay na talaga naman umi-eksena din naman. So ako para sa akin, yung ipinapakita ni Jasmine Omay ay talagang plakado naman sa lahat ng eksena. At kahit naman sabihin pa natin na ang reigning queen ay si Miss Philippines, parang feeling ko kaya talaga
pantayan or kaya talagang umabot ni Jasmine Omay sa dulo ng kompetisyon. But depende pa rin yan kung tayo ang makakapag-uwi ng corona. I hope na sana tayo, di ba? And then yon, laban lang Philippines. So yan. And then ito na nga. So para sa mga chika din natin, sabing ganun Nikki Buenofe, Mama Sam, ang Miss Grand Philippines 2025 Quezon City. Tingin mo makakaari ba kaya sa kompetisyon na to? To be honest, nagagandahan ako dito kay Quezon City sa Miss Grand Philippines. Sobrang gusto ko yung kanyang styling, gusto ko yung beauty niya. Very grand ang dating, di ba? At talaga naman nakikita natin sa mga pa-eksena nila ay lumalaban ng bonggang-bongga. And then, isa sa mga gusto ko sa kanya ay yung kung paano niya i-execute yung sarili niya. And I hope na sana talaga makasungkit siya ng kahit anong corona dito sa Miss Grand Philippines. Feeling ko pwede naman siya, kung hindi siya mananalo Miss Grand Philippines, pwede itong maging Reina Hispano-Americana, pwede din talaga siya sa mga ibang crown. Kaya good luck kay Nikki, and then laban yan. So I'm so excited for her. Kaya lang, sobrang tagal kasi ng Miss Grand Philippines, kaya nakakaloka na, di ba? So yon. So napanood ko yung talent ni Michelle Arceo, sobrang bongga, ang ganda ng boses, sobrang naloka talaga ako sa ipinakita niyang talento. Sobrang nakakaaninag yung kanta niya. And I think Michelle Arceo ay very talented. Natural talaga yung kanyang pagiging magandang boses. Di ba? So, yun. So, I hope na sana makaariba din si Michelle Arceo ng bonggang-bongga dito sa competition na Miss Grand Philippines. So, yun. And then, para naman sa sumunod natin, chika, sabing ganon, what if daw kung sasali daw si Gwen Soriano dito sa Miss World Philippines. So, tingin mo, Mama Sam, pwede kaya? Si Gwen, actually, maganda si Gwen. Gusto ko yung aura ni Gwen. Sabi ko nga yung unang nakita ko, ang class nung dating, di ba? Para siyang si Oppo, may pagkakahawig. Yung styling niya, tapos the way, yung paano siyang umite, very warm yung beauty niya. And then, I think, yes, pwede siya sa Miss World, kasi meron siyang story. At yung story niyang to, pwede niya ma-share sa lahat. Di ba? Meron kasi siyang sakit na pinagdadaanan. And then, I hope na sana maisipan niyang sumali uli ng one more time sa national pageant at dito nga sa Miss World. Yes, gusto kong magbalik si Gwen Soriano dito sa mundo ng pageantry. And then, sana mapili niya rin yung Miss World kasi yung class ng beauty. Yes, ando doon ako na hindi naman katangkadan. Isa yung sa mga parang but I think hindi lang naman to sa height. Kasi kung ano at paano mo pinapackage yung sarili mo talaga bilang kandidata. And I think meron siyang kwento. Kaya, ayun, pwede siya for the Miss World. Yes! So, sana sumali, no? Gusto ko yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Universe 2005 na si Natalie present the new Miss Universe Thailand crown. Anong chika mo dito, Mama Sam? Oo nga syempre si Natalie, she's a Miss Universe. Pero naloka lang ako kasi dapat wala pang nagsusuot ng corona ng Miss Universe Thailand. Kasi ito nga yung kauna-unahan na crown nila, di ba? Kasi nga bago yung organization. So yes, pinipresent niya yung crown. Pero sana yung pag-present ng crown nakalagay na lang doon sa nakalagay doon sa yung parang unan, kung tawagin. So yun, so sana nandoon lang. Hindi nakasuot sa ulo ni Natalie. Kasi parang, yun? Naloka ako. Bakit sinuot ni Natalie? Siya ba ang representative ng next So ako, para sa akin, dapat nasa unan lang, hinawakan lang niya. Hindi sinuot sa ulo. Kasi, syempre, ang dapat magsuot neto ay yung Thai woman at saka yung kauna-unahan talagang mananalo sa organization ni Mr. Nawat bilang Miss Universe Thailand. So, yon. Ayun lang yung akin. Kaya, medyo naloka ako sa part na yun na parang, bakit naman suot-suot niya yung corona? Dapat hawak-hawak niya kasi nire-represent niya nga na this is a new crown. Kumbaga new, bago. Wala dapat pang
puputungan nun, kundi ang puputungan pa lang yung kauna-unahang mananalo ng Miss Universe Thailand. Ayun lang yung para sa akin ha. Pero syempre, since nasinuot niya na at piniresent niya na at na-feel niya na, so, ayun na, kumbaga sa babae, hindi na siya virgin, ganon. So, yun. Anyway, good luck sa Miss Universe Thailand. Siyempre, nakikita din naman natin na talaga nag-e-effort yung mga girls, yung team, ayun. So, bongga ang ipinapakita nila. Kaya, let's see kung sino ang mananalo ngayon dito sa Miss Universe Thailand for 2025. Tingnan natin kung mapapantayan nila yung mga dating nagawa ni Kunpoy, di ba? Si Kunpoy kasi parang sunod-sunod uma-eksena yung mga girls niya. So, tingnan natin kung makaka-eksena ba to ng bonggang-bongga. So, yan! And syempre, marami pang mga intriga, chika, dito sa mga nagaganap sa Miss Universe Thailand for 2025. Yes! At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, Miss Cosmo. Pride ng Indonesia. Well, syempre, ito yung masasabi mo na, wow, dahil first pageant, tapos first crown, and then sila ang nakakuha. Kahit naman ako, di ba, kung halimbawa tayong mga Pilipino, ang unang pageant, tapos ang first crown tayo ang nakakuha, bongga yun. So, syempre, honor talaga nila yan. At natutuwa ako para sa kanila, di ba? Kaya nga, di ba, nafe-feel nila na parang, wow, this is it. Parang tayo na yung nagiging powerhouse ngayon. Kasi sila yung pinili. Ako para sa akin, bongga yan. And congratulations, Indonesia. Dahil, syempre, nakuha ninyo yung first crown ng Miss Cosmo. And tignan natin, malay ninyo, di ba, sa susunod, tayo naman, ganon. And then, let's see kung hanggang saan at kung ano pa ang ipapakita ng mga Indonesian beauty queen sa mundo ng pageantry. And then, nandoon ako na looking forward ako kung ano nga ba pa ang mga mangyayari pa dito sa Miss Cosmo at kung gaano ba itatagal ng kanilang pageant at kung ano-ano pa ang mga pwede pang mangyari. So, looking forward ako sa next Miss Cosmo pageant nila na doon din yung excitement ko na tingnan natin kung ano naman yung ipapakita nila, di ba? So, ang Miss Cosmo medyo naging maingay nung nakaraan taon. So, tingnan natin kung this year ay magiging maingay pa siya ng bonggang-bongga. So, nakakaloka lang kasi ang una nating pinadala dyan ay si Maria Atisa Manalo. Charot. So, yun. At yun, ganon. So, let's see. Wala akong masabi sa kanila kundi bongga. Di ba? Nakakaloka. Ewan ko ba? At ito ang sumunod natin, chika. Road to Miss Universe Indonesia na si Sanli. Mama Sam, anong masasabi mo sa kanya? Si Sanli, maraming naglalaban-laban dito sa 25 yata sila o 30 candidates. Pero si Sanli, yung nakikita ko na baka manalo ng Miss Universe Indonesia. Bakit? Kasi she's confident and then magaling magsalita. At ayun nga, mukhang makakaariba sila ng bonggang-bongga kung ito ang ipapanalo nila. So, kung may laban ba si Sanli kung sakaling siya ang ilaban sa Miss Universe? Oo naman, may laban kasi ang babaeng kumpiyansa sa sarili, isa yun sa mga susi, di ba? Na parang makapasok ka talaga doon sa semifinals. Kumbaga, alam mo kung paano mo pinipresent yung sarili mo. And I think sa nakikita ko dito kay Sanli, magaling magsalita, maganda, may itsura, tapos doon din na talagang kumakabog din yung kanyang communication skills, and then, kumbaga parang total package sa madaling salita. And tignan natin, pagdating sa Miss Universe, kung makakaariba siya sa mga girls. Kasi syempre, maraming mga girls na nagkukumpit dyan. Hindi lang naman 10, hindi lang naman 20. Kumbaga, parang pagdating sa Universe, international na yan. Tignan natin kung oobra ba. Pero kasi ako naghahanap ako sa Indonesian queen, yung katulad ni Federica, di ba? Kasi Federica nga magaling talaga pero nandoon na umabot lang sa top 10, di ba? Sa Miss Universe noong 2019. Isa yun sa mga naging favorite kong Miss Indonesia Universe. And then tingnan natin kung si Sanli nga ang mananalo. Pero impressive kasi siya sa mga
candidates na nagko-compete dito, siya talaga yung parang masasabi ko, uy, wow, in fairness sa kanya. So, yan. Ako kasi pag the more na kumpiyansa yung girl sa sarili niya, mas madali niya maipipresent yung sarili niya sa kompetisyon. Kaya parang napapawawa ko sa mga ganong girls. So, yung napanood ko siya, sabi ko in fairness sa kanya, magaling magsalita, kumpiyansa, pero tingnan natin kung paano nga ba itong mag-perform at kung ano nga ba yung ipapakita. Pero kung sakaling ito yung mananalo, okay, so mukhang may laban din sila. Ganon. So, yan. Alam niyo naman ako. So, fair lang ang labanan. Charot. So, tingnan natin. Good luck. Di ba? So, yon. So, para naman sa sumunod natin, chika, sabi ganon, ayon kay Mother Ann, pink daw ang color team ngayon ng Miss Universe. Dapat ba na mag-pink gown uli si Atisa Manalo sa kanyang laban sa Miss Universe? Maria Atisa Manalo, Philippines. So, yun. So, syempre excited tayo lahat for Atisa, di ba? Kasi, syempre, si Atisa kasi, hindi lang yan basta-basta Atisa Manalo. Kumbaga, mahal ng bayan yan eh. Oho. Maraming sumusuporta. Yung iba, sinasabi nila, naku, may autokuyo naman yan si Atisa Manalo. Ako, looking forward ako dyan eh. Looking forward ako dyan kung tama nga ba yung sinasabi nila na may autokuyo. Kasi parang yung iba kasi ganito mag-comment eh. Sabi nila, don't get me wrong I hope na I'm wrong. Ganun pa eh. Na parang ang sinasabi nila sa nakikita nila kay Maria Atisa Manalo ay hindi makakausad sa kompetisyon. Ako naman, para sa akin, malaki ang pangalan ng isang Maria Atisa Manalo at doon pa lang interesado na yung international organization sa laki ng pangalan ng isang Maria Atisa Manalo. Plus, nandoon na Philippine siya, natural. Di ba? So, magkakaroon talaga sila ng interest kung ano yung ipapakita dito ni Atisa Manalo. Hindi pa man dumadating si Maria Atisa Manalo sa competition, inaabangan na yan ng organization. Isa yan sa mga tinitignan ng organization. And then, ang plus factor natin dyan, bukod doon sa Team Philippines to, ay maganda ang Maria Atisa Manalo at hindi tayo mapapahiya i-represent doon sa organization ng Miss Universe. And then, nandoon ako na, di ba, lagi ko sinasabi, siguro ang team ni Atisa Manalo, mag-focus na sila doon sa styling. Kasi, di ba, parang yun kasi ang isa sa mga parang nagpapainit sa competition, yung styling ng girl, kung paano ba to talaga dinadamitan, kung ano nga ba, paano to gumalaw, yung mga tipong ganon. Sa galawan ni Maria Atisa, wala naman akong masabi kasi tama na yun eh. Mas gusto ko nga yung simple lang eh. Kasi mas nakikita yung ganda niya. Mas na-emphasize talaga yung beauty. Kasi yun yung nangyari nung last laban niya eh. Diba? Nung nakaraan laban niya, talagang gigil na gigil ang Maria, laban na laban. Pero ang ending, diba, nawalay siya. Pero dito, napanalo niya. Kahit nadulas pa yan, hala, diba? Kasi yung atake niya tama. Tama yung ipinakita. Tama yung style. Tama yung make-up, everything, yung galawan, hindi sobra. Ganon. Hindi naging OA. Kumbaga, pak na pak yung dating. Kaya para sa akin, siguro konting push lang doon sa styling, pero yung mga galawan niya, yun na yun eh, okay na. Di ba? And tiwala ako na ang Maria Atisa Manalo ay kayang lumaban talaga dito sa Miss Universe. Doon naman siya nagsasabi na ko, si Mama Sam naman parang binibigyan tayo ng hope. Hindi sa binibigay ng hope. Ayun kasi yung nakikita ko. So, sabi ko nga, this year, seryoso ako dito sa sana maka-top 5 si Philippines. Kasi parang feeling ko, dapat maka-top 5 tayo ngayong taon na to. Ayan, kasi medyo parang matagal-tagal na tayong hindi nakakatungtong ng top 5 eh. Tapos ang lalakas ng mga pinapadala natin. And then ngayon parang feeling ko dapat nasa top 5 tayo. Yun talaga. So kahit hindi tayo manalo, pero pag naka-top 5 si Philippines dyan, happy na ako. Ganon. Pero kung mananalo si Philippines, bonus na yun. No? Diba? So yun. So trust to Atisa Manalo. And then dapat nga bang mag-pink si Atisa Manalo? Why not? Bakit hindi? Kung ayun yung kulay na
makakapagbigay ng swerte sa kanya sa competition. And then, ako para sa akin yung last time na nakapin siya, mas bagay sa kanya, mas na-emphasize yung beauty niya. And why not? Bakit hindi? Kung ayun yung choices nila, di ba? At kung doon, kung kaya natin ipanalo yung competition dahil nag-color pink siya at ikakapanalo natin yon, why not? Diba? So, yon. Basta laban lang, Atisa. So, ako may tiwala naman ako sa Team Atisa. May tiwala ako sa team niya na gumagalaw sa kanya. So, naniniwala ako na ilalaban nila yan ng bonggang-bongga. Kaya, support lang tayo. And then, tingnan natin yung proseso nila. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon, so syempre mamaya abangan ninyo ang live ko sa Sambrosas Crown. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.